mainit at malambot na bagay na dumadampi sa kanyang punong tainga. May tila rin naghahalong tila tumutusok at nakakakiliting kung ano sa balat niya. Nananaginip ba siya? Sumasamyo kasi sa ilong niya ang pamilyar na scent ng asawa niya. Nasa Japan si Conrad. Kausap niya ito kahapon. "It smells nice." Boses iyon ni Conrad. Ibinuka niya ang namimigat na mga talukap. At ito nga nakikita niya. Ang nagiinit na mga mata ng asawa. Tuluyan nang nagising ang diwa niya. Umangat ang mga kamay niya at hinaplos ang pisngi ng asawa na nakaluhod sa harapan niya. Nakabakod sa katawan niya ang matitipunong mga braso na nakatukod sa sandalan ng upuan. Kung alam lang nito kung gaano siya kasaya na sa wakas ay nahahawakan at naaamoy na niya ito. Hindi niya mapigilan ang sayang nararamdaman. "Conrad? Hello, baby." Marahas na idinikit nito ang mukha sa kanya. Naglapat ang mga labi nila habang masuyong humahagod ang buko ng daliri sa kanyang mukha. Malambing ang pagkakahagod na tila iniingganyo sa kanyang pumikit. Ngunit mahigpit niyang tinutulan. "Namiss kita." Nagbigay ng nakakaliting sensasyon ang paggalaw ng mga labi nito. Tila may hinahalukay na bultahe ng kuryente sa kaibuturan niya. Nagising ang mga parparo sa kanyang sikmura. Sobra. Sa isang igilap, nawala ang kahuli-hulihang patak ng antok sa sistema niya. Ginising ng mainit na halik at haplos ng asawa niya. Gutom siyang hinahalikan nito. Halos kainin na nila ang mga labi ng isa't isa. Walang nais tumigil kahit sa pakiwari niya ay namamagana ang mga labi niya. Ang mga kamay nila ay nagpapaligsahan sa pagdama ng mga katawan ng isa't isa. "I missed you." Mahinang bulong nito nang tantanan ang labi niya. Lumipat ang mga labi nito sa kanyang punong tainga habang pumapaloob sa suot niya ang palad nito. Marahas na hinahagod nito ang kanyang dibdib. Pataas pababa ang mosyon ng daliri nito at kinokopya ang kanyang hiwa. Nadadarang siya lalo. Halos pangapusan siya ng hininga nang walang babalang tudyuhin nito ang sensitibong parte ng katawan niya. Walang inaksayang oras si Conrad. Marahan na inalis nito ang suot niyang panloob habang hinahalikan siya sa punong tainga. Mas doble ang kinang ng mga mata nito nang bumuyang-yang sa harapan nito ang walang takip na kanyang dibdib. Hindi na niya nakuha pang sumagot nang magsimulang patakan nito ng mumunting halik ang puno ng kanyang dibdib. Ramdam niya ang pagparaan, mainit at matulos nitong dila sa kanyang balat. Halos mabaliw-liw siya sa sensasyon nang sabayang sinasamba nito ang dibdib at gitna niya. Kasamang lumilipad sa impit niyang daing, ang mga kamay ay napakapit sa leeg nito. Bahagya itong lumayo sa kanya. Tinulungan niya itong ibaba ang pantalon kasama ang brief nito, gamit ang mga paa. "Such a warm welcome." Birong wika nito sa kanya. Ipiniling nito ang mukha niya para mapang-abot ang mga titig nila. Pareho silang nangingislap ang mga mata. Pareho silang may matatamis na ngiti sa mga labi nila. Binubunggo nito ng tungkin ng ilong ang kanya at mabinis siyang hinahalikan. Masuyong halik mula kanina lang ay nag-aalab na asawa. Walang pagmamadali. Siyempre naman, tinugo niya ito. "Sabi mo bukas ka pa uuwi." Marahan na ngumiti ito at niyakap siya. "I wanna surprise you, isa pa. The kids are out. I don't want you get so lonely kaya nagmadala ako umuwi dito." Hinaplos niya ang stubble nito. "But the maids are in." Nasa mga silid nila. Pinagkakaabalahan ang mga pasalubong. Ngumisi naman ito. "At sinabi ko sa kanila na walang gagambala at magpapahinga ako." Umangat naman ang kilay niya.
Ginamitan na naman ito ng bribery si Conrad. Nakakahiya. Baka kung anong isipin ni na Aling Carmen. Kagat niya ang ibabanlabi paano nga kaya kung nahuli sila. Ang pag-alala niya ay idinaan na lang nito sa halik at ngisi nito. Let's have a date? Tumingala siya rito at parang batang napangiti. Date? Gusto ko yan. Pero may jetlag ka pa. Naaalog ng jetlag ko. Ngayon lang. Kasamang naalog nito. Ngumingising aso pa. Talaga ang loko habang minumuldi naman ng palad ang dibdib niya. Inirapan niya ito at tinampal sa braso. Tara na nga, magbihis na tayo. Nai-excite siya sa date nila. With kids and responsibilities at hand, bibihira na lang ang pagkakataon na nagagawa nila ang ganito. Nakatulong din pala kahit papaano ang pagpayag niya na umalis ang mga bata. Not a second should be wasted. Napatilis siya nang isinampay siya nito ng asawa sa kanang balikat nito. Conrad! Marahan niyang binayo ang dibdib nito, ngunit ang loko-loko, tawa lang ng tawa. Minamaniubrang mahubad ang pantalon at basta na lang tumapon sa loob ng silid. Sa banyo sila dumiretso. Mabilis lang ang pagligo at pagbibihis nila. Nirendahan niya ito, kung hindi ay pihadong nasa banyo pa rin sila. You're showing off some skin, babe. Nangunot ang noo niyang sinuri ang sarili. She slide into skirt na abot hanggang itaas ng tuhod ang haba at pinarisa ng medyo maluwang na blosa. Walang masama sa suot niya, alangan naman magduster ako. Nakakaluko niyang hinisihan ito habang tinatapos ang paglalagay ng lipstick sa labi niya. Ikaw nga riyan, nagpapacharming ka sa mga girls. Tinakpan niya ang lipstick at isinilid at tinampot iyon sa bedsling bag niya. Do I? Lumayo siya rito at pinasadahan ito ng tingin. Paroong noong college lang sila. Yeah, aniyang may kasamang pagtaas ng mga balikat. Pero maglaway sila hanggang gusto nila, akin ka. May convection ang boses at mukha niya na ikinahalakhak naman ng asawa. You own me. Lahat ng kung ano ako ay pag-aari mo. Anitong kinabig ang baywang niya pero itinulak niya ito para magsuot ng sapatos. White sneaker din ang napili niya. Magkapareho tayo? Itinabi niya sa malaking paa nito ang kanya. Looks nice. Magkahawak kamay na tinalunto nila pababa ng hagdanan. Napapangiti pa nga sina Aling Carmen habang pinagmamasdan sila. Para raw silang magkasintahan lang. Kinikilig naman agad ang asawa niya. Heto nga at pinangakuan na dagdagang pasalubong ang mga ito. Lagi naman silang may uwing pasalubong sa mga ito kahit saan sila magpunta. So where to? Tanong ni Conrad nang nasa harap na ito naman ni Bella at nagmamaneho. May restaurant sa Greenbelt na pinuntahan namin ni Becca noong isang araw. The food is great and comforting. Off to Greenbelt we go? Ilang sandali lang ay nakaupo na sila sa pang-apatang mesa. Medyo mas mabibigat naman kay Conrad. Malaking mama ito at matakaw. Masaya silang kumain. Halfway sa pagkain ay napahinto siya at nakatitig na lang sa lalaking naglalakad papalapit sa counter. Oh my God! Kinikilig niyang bulalas nang napatakip pa ang kamay sa bibig na puno ng lettuce. May masama ba sa nakain mo? Umiling lang siya at itinuro ang gawing likuran nito. Klarong nainis ito sa nakitang tanawin. Yes, the man was quite a sight. Si Fidel ba yan? May kunot na ang noo nito nang muling bumaling sa kanya. Kaya pala dito mo gustong kumain. Sa sobrang kafe na to, the owner must be so kind of celebrity. Kagat niya lang ang ibabang labi at kilig na kilig siya, lalo nang natuon sa direksyon ang pansin na lalaki at may kasama pang kaway. Malayo siya sa nanonood ng teleserye pero nagnanakaw siya na pagkakataon na silipin ang mga palabas ni David. Marahas na napamura naman si Conrad. Sinubuan niya ito ng lettuce ng kinakaing salad ang bibig ng asawa na kaagad din namang ngumuya. Masama ang naging tingin nito sa kanya ngunit nginisihan niya lang. Habang ito ay may sumama pa ang anyo na may kasamang paggalaw pa ang mga panga. Natatawa naman niyang hinimas-himas ang sikmura.
gusto ko siya. Napatukod ang mga braso nito sa mesa at halos alisin na ang nakaharang na mesa sa pagitan nila sa sobrang lapit na mukha sa kanya. Wait. May gusto ka ng ibang lalaki maliban sa akin? Tumango naman siya. Hindi niya magawang magsalita dahil puno ang bibig niya. Nilunok niya muna bago ipagkaloob ang hinihintay nitong paliwanag. Gusto namin siya ni baby. Patuloy siyang kumakain na parang walang anumang nangyari. Ang asawa niya, nalunok na yata ang dila at hindi na magawang magsalita pa. Bahala itong mag-interpret. Miraya? Heto na at Miraya na nga ang hindi babe ang tawag sa kanya. Sa ilalim ng mga talukap, naaaninag niya ang bawat galaw nito. Umiingay ang upuang iniwanan nito at sa ilang saglit lang ay nasa tabi na niya ito. Nakaluhod na sa gilid niya. Tila maiiyak na ito. Kitang-kita ang kaligayahan sa kilos at mga mata. Totoo? Umikot siya sa upo paharap sa asawa. Ginagap niya ang palad nito. 7 weeks. Ilang beses na itong nangungulit na sundan ang kambal nila. Sa lahat ng pagbubuntis niya, ngayon lang normal na naibalita niya rito ang good news. Kaya naman, para itong first time dad sa inasal. Natagpuan na lang niya ang kakatuwang nakaangat sa ere at isinasayaw-sayaw nito. Pinagtitinganan sila ng mga tao. Conrad was celebrating at ibibigay niya rito ang pagkakataong magbunyi ito. Pinupupog siya nito ng halik nang ibaba siya sa sahig. We're pregnant again! Bulalas nito na ipinalakpak ng mga naroroon. Huy, ano ka ba? Mahinang kinukurot niya sa tagiliran ng asawa niya. Nakakahiya lang still Conrad was unstoppable. Nilapitan nito ang may-ari at makapal ang mukhang pinakiusapan na magpakuha sila ng pictures. My wife expecting. Ikaw yata ang pinaglilihian. Game na nagpaunlak naman ang lalaki. Masaya siyang nakapag-pictures kasama ang celebrity pero walang tatalo sa tuwa ng puso niya. Knowing na kaya nitong isantabi ang pride para sa kaligayahan niya. Baby, tingnan mo ang dad mo. Nagmumukha ng unggoy sa saya. Her heart was overflowing with so much joy. Pagkatapos ng pagkain, hindi muna sila umuwi. Sinulit nila ang bawat sandali sa ganitong kaaga ay nagyaya na si Conrad na mamili sila ng mga gamit ng baby. Masyado pang maaga kaya naman mas pinili na lang nilang maglibot na lang. Wala rin naman siyang natipuhang movie. I miss this. I felt guilty but I miss this. Ani ni Conrad habang nakaakbay sa balikat niya. Itchy was having a waffle and munching while went to shopping. And so, letting the kids go with Kuya Noah was a good idea? Napahinto naman siya sa paghakbang at napatingala siya sa asawa. Namimihasa ka ng tawagin siyang kuya. Pero nakakahiya rin. Siya ang kapatid, pero mas close ang dalawa. Behind her back, alam niyang may namumuong magandang relasyon ng dalawa. Hindi lang sa larangan ng business. Inubos nito ni Conrad ang natitirang pagkain. Nagpahid ng panyo sa bibig at sunod na pinahiran ang gilid ng kanyang bibig. The guy is way older than us. Sinabi mo. Ikinibit niya ang mga balikat at nagpatuloy sa paglalakad. Conrad meant to start a conversation na ang kapatid ang topic. Topic na hindi siya masyadong komportabling pag-usapan. Hanggang sa ngayon, it's a gray area for her. The man is trying so hard for almost 2 years now. Nahihiya pa rin ako sa kanila. Sa naraan ng stall siya nakatitig. Hey! Pigil siya nito sa braso at marahang iniharap dito. Stop feeling guilty all the time, babe. Huwag mong pasanin sa balikat mo ang lahat ng sisi. Wala kang kasalanan. You are as much as a victim. Sinisikap ko naman at least kay Noah. Napabuntong hininga naman ang asawa niya. Hinaplos nito ang gilid ng bibig at walang sabing hinalikan siya sa tungki ng ilong. Change subject tayo? Ngumiti naman siya at tumingala sabay gawad ng magaan at mabilis na halik sa bibig nito sabay sabing, thank you. May 2 teenagers na napalingon sa kanila. Napansin din ni Conrad and he just smiled.
Inggit match sila, no? Nakatawang umalis sila sa kinatatayuan at nakaangkla ang mga braso niyang pumasok sila sa stall ng mga gamit pang kusina. Tumitingin-tingin lang sila ng mga utensils, kung ang iba ay sa seksyon ng mga damit na wiwili. Sa mga gamit pambahay naman siya. Ilang bagong piraso ng placemat at table runner ang binili nila. Sunod nilang pinamili ng ang additional supply sa pantry. I think that one's better. Inabot nito ang isang lata ng corn kernel. You're learning so well, ha? Mahusay ang teacher ko eh. Kumikindat nitong sabi. Ewan ko sa'yo. Doon muna ako doon sa mga pasta. Parang gusto niya magluto ng lasagna. Yung kasing sarap ng luto ni. Ipinilig niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pag-scan sa mga nakadisplay sa counter. Pupulutin na sana niya ang isang lata ng corn kernel nang matanaw niya ang isang babaeng hindi magkandatuto sa pagpulot ng mga nalaglag na pouch ng ketchup sa unahang ali nito. Nagmamadiling nilapitan niya ang babae. Tutulungan na po kita. Kinuha niya ang iba pang mga nagkalat na sahig at ibinalik iyon sa stante. Nakadukwang siya at nakaluhod sa tiles, ganoon din ang babae. Isang box lang naman ang inabot ko pero naglaglagan lahat. Ewan ko. Nadadala yata ako sa excitement. You know, I'll be making lasagna for my daughter. Natigil siya sa paggalaw. Kilala niya ang boses na iyon. Dahan-dahan sa nag-angat na mukha at tiningala ang estranghero. Panandaliang natigil lahat nang mapagsino ang babaeng tinulungan na kagaya niya ay natamemereng. Miraya? She's done with her the little good Samaritan stance. Tumayo siya kaagad at sumunod naman ito. Thank you. Hinayaan niya lang ang boses nito. Awkward sa pakiramdam. Napatingin siya sa laman ng cart na hawak ng makinis nitong kamay na napapalamutian ng makinang na wedding ring. It was a sacred piece of jewelry that would signify the sanctity of marriage. Inilapat niya sa cart ang pansin. Mozzarella na lang ang kulang at perpektong lasagna na ang magagawa nito. Naalala niya ang natikman ni kaninang umaga. Bitina lasagna was far the best she ever tasted. It was comforting. Ha ha ha. At hahanap-hanapin ang lasagna ng lasa ng bibig na pumipitik sa puso niya. Mira? Si Sir Franco ang lumapit sa kanila. This man must be a saint. Nang mag-ulan ng kabaitan ng langit, nasalo nitong lahat. Sinamahan pa talaga ang asawa na mamili ng mga sangkap sa lulutuin para sa kanya. Ewan pero may nararamdaman siyang iritasyon at awa kay Sir Franco all this year na siguradong umiiyak at nasaktan nito. Gusto niyang bawiin at aluin ito. Sir Franco is someone any daughter would wish for a father. Ang ama niya kaya, ano ang mga qualities nito? Dito rin pala kayo namimili? Inakbayan nito si Bettina na natiling tahimik at nangingislap ang mamatang nakatitig sa kanya. Nakakapaso sa pakiramdam. Thankfully, Conrad also came to rescue her. Sir Franco, Ma'am Bettina. Nagkamay ang dalawang lalaki at tinanguan naman ni Conrad ang babae. Small world, Conrad. Hinawakan kaagad ni Conrad ang kamay niya. He had that knowing look na alam niya at nakikita na nito. Alam na alam kaagad nito ang nararamdaman niya kapag nakakahon sa iisang lugar na kasama ang mga kaharap ngayon. Parang ang hirap huminga. She had gone into therapy pero wala pa ring silbi. Hindi niya ma-overcome ang guilt na hindi niya naman dapat nararamdaman. We took advantage of the little time na walang mga bubuwit sa bahay. That's good. Kailangan ding mag-date. Every now and then, it keeps the spark alive. By the way, huwag kayong mag-alala. The kids are having fun. Pinagkakaguluhan ng mga pinsan. Matagal-tagal na rin kasing walang toddler sa bahay. Sina Penelope at Cassie ang nagiging yayan mga bata. Sina Gab at Knight naman ang taga-entertain. Nag-uusap ang dalawang lalaki habang kinakain naman ang katahimikan silang dalawa ni Bettina. The constant glance between the two of them were evident. Nagkakahulihan sila ng titig pero ito ang unang umiiwas. Anak, napahigpit ang kapit niya sa handle ng handbag. Ganoon din sa kamay ni Conrad.
Napahinto naman sa pag-uusap ang dalawa at hinihintay ang susunod na sasabihin ng babae. Can we invite you over coffee? Nasa mukha nito ang piping paghiling. Napapayag siya, but then again, kumakapit sa sulok ng mga mata nito ang napipintong kabiguan. The latter happened. She crushed her false hope. She couldn't have coffee, tita. Nasa mga mata niya ang warning sign na tumigil si Conrad sa pagsasalita pero nagpatuloy ito. She's on the way. Dagdag nito sabay pisil sa palad niya na para bang sinasabing okay na malaman ng mga kaharap ang lahat. Danglingunin niya si Bettina. Iba ang kislap na nakikita niya sa mga mata nito. Dapat niya ngang iwasan ang caffeine at matatamis. Si Sir Franco matapos siyang batiin. Thank you po. Tiningala niya si Conrad. Tayo na? Naghihintay si Nahan sa bahay. It was the lamb's excuse na gusto niyang sabihin sa mga ito para nakasing sumasalpok ang dingding ng building sa kanya, and those raw emotion parang sasabog na. Nagpatiuna siyang humakbang papalayo at umagapay naman si Conrad. Hindi siya lumingon sa kabila ng pakiramdam na tila may mabibigat na bagay na dumadagan sa puso niya. Alam niyang hatid sila ng tanaw ng mga ito. On their way out, may magnitong humihila sa kanya para tingnan ang pinanggalingan ni Bettina and Francis. Was still there. Inihahatid sila ng tanaw. You're quiet. Baka gusto mong idaan sa pagpipinta. Pwede tayong dumiretso sa studio. Nilingon niya ito at nginitian. Sa bahay na lang. Mas panatag siya roon. Okay then. Wala naman si Mami Liana. Busy rin naman si Hana. Nahihiya naman siyang basta na lang sumulong kina Rebecca. It was a Sunday, a family day. Hindi sinasadyang nahaplos niya ang sinapupunan. Medyo nagulat siya nang dumapo rin ang isang palad ni Conrad doon. Humahaplos, pinapayapa ang pakiramdam niya. It was more than enough na marelax siya kahit walang salita dito. Isinandal niya ang ulo sa bintana ng sasakyan habang nakatitig sa labas at iniinda ang tila ng aalong haplos. Napapaisip siya. This pain and heart rate had to subside. It's time. Mawawala rin.